Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So papasilip natin ngayon yung dalawa natin napaka-sweet at napakalambing na gansa, yung ating goose. Papakita natin simula nang napisa sila hanggang na lumaki sila. Kasi dito sa ating backyard farm, ito lang yung dalawa nating alaga ang pinaka-sweet at hindi po humihiwalay sa atin. So simula sa pagkapisa nila ng unang araw ay hirap na hirap silang lumabas sa kanilang itlog. Kaya ang ginawa natin ay tinulungan natin sila para mailabas sa kanilang eggshell. So ayan, kung makikita nyo, yun po yung ating goose, yung ating gansa na ang aking ginawa ay dahan-dahan kong biniyak yung kanyang eggshell para makalabas siya ng tuluyan. Kasi kung mapapansin natin, yung ating gansa na sisiw ay medyo mahina at ayan, basang-basa pa siya. So ang ginawa natin, ayan, dahan-dahan natin na pinunit yung kanyang eggshell at ayan, mga ka-farmers, nakalabas na. Pero sa experience natin ka-farmers, halos lahat ng gansa, itlog ng gansa na ating ini-incubate, pag nagiging sisiw na, ay medyo hirap makalabas. Siguro sa aking palagay dahil yan sa kapal ng eggshell ng ating itlog ng gansa. Kasi ang itlog ng gansa medyo makapal yung kanyang eggshell. Kaya siguro nagkakaganyan. Makikita natin basang-basa pa yung ating sisiw. Hanggang nilagay natin sa isang towel at nilagyan natin ng tamang temperature ng ilaw para mainitan at maging dry yung buhok ng ating gansa mga ka-farmers. Inalagaan natin ito simula ng bata pa hanggang lumaki mga ka-farmers. Kaya nakikita nyo mamaya kung gaano siya ka-close sa atin. Parang aso din mga ka-farmers. Parang tao din. Pag inalagaan mo ng maayos, naging close na sa'yo yung alaga, is parang hindi na siya humihiwalay. Ito lang yung ating alaga na napakalambing. Sa dami-dami ng ating alaga dito sa ating backyard, ito lang mga ka-farmers yung napaka-sweet nila. Parang ayaw nilang umalis sa ating tabi. Ayan mga ka-farmers, ang sarap sa pakiramdam na nandyan lang sila sa ating tabi, hindi sila umaalis. Parang gustong-gusto nila ang init ng ating katawan. Ang nangyayari nito, parang tayo na tuloy ang inahin dito. Parang tayo na yung nanay dito sa dalawang goose na ito, dalawang gansa. So napakalambing, nakakatanggal stress at ayun, nakakatuwa lang yan mga ka-farmers. Ayan, ayaw humiwalay yan sa atin. Kahit anong gawin natin dyan, habol sa akin pag pumunta ako dito sa aking likod bahay at magpapakarga. Basta't masimulan na nilang magpakarga, ayan, hindi na yan ihiwalay. Kaya medyo nakukonsensya ako ng konti pag iniiwan ko yan. Simula nang maliit sila hanggang lumaki mga ka-farmers, ganyan ang kanilang naging behavior. Kaya nga minsan pag pumupunta ako dito sa likod sa aking kulungan ng aking mga alaga, minsan hindi ko na yan pinapansin kasi pag pinansin mo yan at nagpakarga na, ang hirap hiwalayan, ang hirap iwan, parang mabigat sa kalooban pag iniiwan natin. So ayan, napamahal sa atin itong dalawang ito. So ito yung mga alaga natin na nakakatuwa din kasi sa dami-dami ng ating alaga, sila lang ang may behavior na ganito, na gustong-gustong magpakarga sa atin, gustong-gustong lumapit sa atin. Yung iba pag tinawag at pinakain, pag lumapit lang tayo ng konti, nagsisipulagsawan at lumilipad at lumalayo. Hindi katulad dito, kahit anong gawin mo dito sa dalawa na ito, talagang walang po problema. Sila pa ang lalapit sa'yo. Kaya minsan pag wala tayong ginagawa, medyo nabuboring tayo, lalo na pag alas 2, alas 3 ng hapon, ginagawa ko, pumupunta ko dito sa likod, ayan, kapakarga talaga sila. At ayan na sila mga ka-farmers, maniwala kayo sa hindi, ayan yung dalawa na yan, nakikita nyo kanina. Kasi ang ginawa ko yan, binidyohan ko yan ng maliit pa sila hanggang sa lumaki. Kumbaga dinugtong ko na lang yung video para makita nyo. Kasi yun ang aking plano para i-vlog.
inano ko, sinubaybayan ko kung ganun pa rin sila hanggang sa lumaki. Ito po ay nasa 3 months na ito mga ka-farmers. Ayan, lalaki na. So ganyan pa rin ang kanilang behavior. Kaso nga lang, itong malalaki na ay hindi ko na masyadong kinakarga. Ayan mga ka-farmers. Yan ang aking ginagawa. Sa tuwing wala akong ginagawa, pinupuntahan ko yung dalawa na yan. Sanay na sanay sa akin yan. So kahit nga pumupunta ko dun sa aking harapan, sumusunod yan. Kaya ang ginawa ko, pinapadlakan ko yung kanilang kulungan para hindi makasunod. Kasi baka mapunta dun sa kalsada o sa kasaan, mahirap na. Pinaparami natin ang gansa mga ka-farmers kasi para sa akin ang sarap nilang tingnan at ang ingay mga ka-farmers, lalo na pag mayroong tao. Lalo na pag iba yung tao na nandyan sa farm dito sa ating backyard, mas maingay sila pag ibang tao ang nandito. So ayan po yung kagandahan sa ating gansa. Ayan napakalambing talaga yan. Parang anak-anakan ko na yan mga ka-farmers. Talagang nakakatanggal din ng stress. Yan, nakakatanggal ng lungkot minsan pag wala tayong magawa. Yan, suklay-suklay ng kanilang buhok. Yan yung ating ginagawang libangan. Diba? Ang sweet nila mga ka-farmers. Sana mayroon din tayong mga ganitong alaga. Sila lang ang ating alaga na ganito yung kanilang behavior. At saka nilagyan natin sila ng planggana na paliguan. So kahit umaga mga ka-farmers, sarap na sarap nilang maliligo. At tinitingnan sila ng mga manok na nakapalibot dito mga ka-farmers. Siguro sabi ng manok, bakit kaya naliligo ang na to? Hayop na to. Tingnan nyo mga ka-farmers, yung pabo at saka yung manok, paikot-ikot sa kanya. Tinitingnan siya kung bakit naliligo. Nagtataka siguro yung mga manok kung bakit naliligo yung ating gansa. Kasi yung ating manok hindi naman naliligo yan. Maliligo lang yan pag pinilit natin na paliguan. Yan. Tinatanggal nila yung kanilang mga ibang buhok. Siguro yung parang pasira na. So ayun lang mga ka-farmers, pinasilip lang natin ang ating napakalambing na dalawang gansa. So para sa iba bang mga videos, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Marami pa tayong pag-uusapan at marami tayong share about sa ating farming business. Magandang araw at magandang buhay. Tuloy-tuloy lang mga ka-farmers. Yun nga, ang sumusuko ay hindi nagwawagi. Yan ang tatandaan.